So ito na yung pinaka home screen niya, no, application niya. Yan yung YouTube niya, gumagana. File Explorer, try natin to. Dito matatagpuan yung mga file na nilagay natin, no. Itong Breaking My Heart. Saan natin yung volume? I-mute na lang natin. I-mute na lang natin para tayo ma-copyright. So bago pa tayo papakanta, no, i-nix na natin. Halimbawa mag-nix ka, ito lang. Ayan. Hey guys, sa video na ito isi-share ko sa inyo yung bago nating head unit na kinakabit natin ng ating CRB. Kasi yung una kong head unit, no, ay hindi naman siya sira, pero yung pinaka monitor niya yun ang medyo nawala na ng wala nang monitor, hindi na siya umiilaw yung pinaka monitor, pero gumagana pa rin yung radyo, lahat ng nun gumagana pa. Kayo yun nga lang, kasi di na makita yung monitor, parang wala na rin kwenta siya, maliban na lang kung makinig ka ng music, meron pa rin mga FM, Bluetooth, yun meron pa rin siya. So ito na yung luma nating head unit, no. Kung napapansin nyo, may para siyang rectangle na ibang kulay. Ayan, kaya tuluyan na talaga siyang nasira. Yung pinaka monitor lang niya, pero yung unit na ito, yung pinaka loob nito ay gumagana pa. Sa katunayan, ito yung tumutugtog na yung radyo natin. Ayan, lakasan natin yung volume para marinig nyo yung makakain naming tatlo. In order naming lahat. Itong steering control ay gumagana rin ito. Yung pinakasira lang talaga ng unit na to sa ay yung pinaka monitor lang talaga niya, yung pinaka screen niya nag-blackout na, wala nang ilaw. Magkarelasyon pati na yung dati ito ay gumagana, itong channel niya, yung Nix, yung mode niya gumagana. Yan, ito previous gumagana rin. Namin. Masaya ako noon na isama si kaya yung ipapalit natin na unit ay kailangang mapagana pa rin ito para makokontrol pa rin natin ito sa steering. So sa araw na to ay pupunta tayo dun sa isang shop kung saan magpapalit tayo ng pinaka-head unit ng ating CRB. Tara, samahan niyo ako. So andito na tayo sa shop na kung saan tayo magpapakabit ng ating head unit. Wise Guys ang pangalan ng shop. Matatagpuan ito dito sa Aguinaldo Highway. Tara, pasok tayo sa loob para makabitan na. Ayan ang sasakyan natin, nakapark na sa loob. At nang makabitan na rin ng unit. Ito nga pala yung ikakabit natin na unit, no. Lenovo yung brand. Naka-Android na siya, Android 14. Naka-latest version na siya. Na mayroong 2GB RAM at 64 yung ROM. So sapat na yan kasi unit lang naman ito din na kailangan sobrang laki yung RAM. Sa lukuyang babaklasin na yung ating pinaka dashboard, yung pinaka panel sa unit banda. Natanggal na yung panel sa itaas, no, at saka bandang baba. Bali itong pinaka unit na lang talaga natin yung tatanggalin. Ito pa palang baba, kailangan tanggalin pa itong baba na panel kasi sa loob ng panel na yan andun yung pinaka tornilyo ng ating unit. Kailangan tanggalin natin yan para ma-sungkit natin yung tornilyo. Tanggal natin yung tornilyo. At pag matanggal na yung tornilyo, pwede natin kalasin yung pinaka-unit. Ayan, tanggal na.
So kasunod dito, tatanggalin na yung mga pinaka-harness niya sa likod, no? At yung mga harness na yan ay siya rin ikakabit doon sa bagong unit natin. Kasi yung bagong unit natin ay plug and play lang yun. Halos lang splice ng mga wire. Kaya mas madali lang ikabit dito. Ayan, kinakabit na yung ating unit sa kanyang panel. Panel nga pala, siya ang dahilan para maging fit na fit yung ating unit sa ating sasakyan. Kasi bawat model ng sasakyan ay kanya-kanyang panel. So, ito na yung ikakabit natin na head unit, no? Kung napapansin nyo, mas manipis na siya kumpara sa dati. Kasi wala na siyang lagay ng CD. CD na ngayon yung uso yung CD ngayon eh. Kasi USB na lang, sapat na. Mas maraming may lagay. Ayan, kinakabit na yung harness. Yung mga harness niya ikakabit na. Yung lagayan ng yung connection sa camera sa likod. No. Ayan, lumalabas na yung logo. Yung logo nga pala na yan ay gusto kong palitan sana ng Honda. Kung pwede siya palitan ng Honda. So titingnan natin yan pag nakakabit na kung kaya ba nating palitan ng logo ng Honda. Ano yan na channel yan ha? Andito yung volume. Ay, ako rin sorry. Kasalukuyang kinakalibrate namin yung steering wheel control. Yeah, para magamit itong steering wheel control niya. Up to eh. Ito yung up. Tama ba? Next. Yan. Previous baba. Yan. Ito yung kakabit natin na camera. Ito yung bago. Tapos ito naman yung dati, no? Nakapix siya sa pinaka bumper. Ito pala yung matrabaho, no? Yung pagkabit ng reverse cam. Kasi ang daming babakpasin para lang madaan yung wire at may tago. At kumuha pa ng power dito sa reverse. Sa wakas, natapos na rin. Naibalik na yung mga cover niya. So ito na itsura ng ating unit, no? Ayan. Napaka-kinis. So nakabalik na tayo dito sa sa ating bahay. So dito sa garahe namin. Subukan ko na agad habang galing doon sa shop ng nagkakabit. Sinubukan ko agad yung pinaka yung pinaka navigation niya. Okay. Tsaka yung sound niya medyo maganda siya yung quality kasi gawa ng meron nga itong equalizer. Ito na po yung unit natin. Ayan. Ito na po ang ating Lenovo head unit. Kung saan napakaangas niya. Ayan. Sobrang ganda. Bagay na bagay sa ating CRV. Pit na pit yan, no? Akalain mo original lang siya na head unit ng Honda. Wala kang makita mga siwang o mga awang-awang. Talagang naibalik niya yung tinanggal niya na panel. Pero kaibahan nito, mas malaki na yung monitor niya. So ito na yung pinaka home screen niya, no? Ito yung pinaka application niya. Yan. Ang lambot. Bali tinanggalan ko na nga pala ito ng screen protector para mas lalong smooth yung pinaka touch screen niya. Yan. Napaka smooth siya. Meron rin siyang wallpaper, restart, agama car. Ito in-install ko nga pala. Ito nga pala. Ito yung yung car lancer na dinownload ko lang sa Play Store. Kasi meron naman siyang Play Store ito. Ito pinakamaganda kasi pwede mong palitan yung pinaka home niya. Ito yung magsimula tayo sa pinaka home, no? Ito yung pinaka home niya.
Kung ayaw mo naman ng ganitong pinaka-home niya, launcher niya, pinaka-main, pwede natin palitan to ng ibang car launcher, pinaka-team niya. So tingnan natin yung pinaka-apps niya. Ayan. So may Facebook siya, File Explorer, itong interaction, map, yung Google Map, no. Tapos Messenger, itong Messenger na to ay dinownload ko lang sa Play Store niya. Pero meron na talagang Netflix yan. Itong music na to, meron na talaga yan. So meron lang akong ilan na dinagdag dito na importante sa akin, gaya nitong Messenger. So napakalambot na So simulan natin dito sa sa YouTube. Tingnan natin yung YouTube niya kung gumagana. Ito nga pala, nakakonect na ako dito sa pinaka wifi ko sa bahay, no. Yan, merong yung pinaka wifi connection yan. Yan, ito yung pinaka YouTube. So para di tayo maka-copyright, i-play na lang natin yung ating channel. Greg GP TV. Ayan yung channel natin. Medyo mabagal lang yung ating wifi. Ayan. Mag-play tayo ng isang video dito na ano bang magandang video dito. Ayan, try natin to. Volume. Full screen natin. Isa pa. Subukan natin itong i-play ng ating pinaka-channel trailer. Volume up. Yung try naman natin yung map niya. Ito yung ayan, gumagana. Tapos ito music nga pala, meron ako na-install na music dito sa USB, kaya pwede natin ito patugtugin na. Pwede mo ito yung highlight. Tama lang yan, baka maka-copyright tayo. Tapos try naman natin itong phone. Yung phone ko ginamit natin sa camera, kaya di natin pala Pero pag gamitin natin to, yan yung mga ko dito, yung kontak ko dito andito na, naka-connect rin yung mga kontak ko. Itong radio, So nasubukan na natin yung apat na yan sa ating pinaka home screen, no? ngayon subukan naman natin yung ibang naka-download na mga video ko. So dito, itong sikreto ko kung bakit meron akong na-play na mga video, no? Pwede mag-video okay. Kasi pag binili mo to, pinapa-install mo to, ay wala pa talaga yung mga video okay. Wala yung mga karaoke na mga music video, no? Yung mga live concert, o kung ano-ano pa, mga movies, full movies. Wala pa talaga yon, hindi kasama yon. So pwede kang manood sa YouTube. Ngayon kung halimbawa wala kang data, pwede ka mag-download ng mga videos sa, kung halimbawa meron kang laptop sa bahay, yung pinaka USB mo ay lagyan mo ng mga laman, lagyan mo ng mga video, music, saka kung ano pang file, picture, pwede. So try natin ito. File Explorer.
So dito naka-install yung mga pinagda-download ko, no. So mga image, so ito yung mga download ko na image yan. Slide lang siya. Pwede mo rin siyang slideshow. Yan, meron siyang sariling slideshow, no. Siya na kusa yung magpapalit-palit. Dito naman sa video, ayan, binukod-bukod ko na to eh. Para mabukod natin, halimbawa gusto mong mag-karaoke o video okay, no. Para tuloy-tuloy yung pag-video okay mo, walang mahalong ibang video. Dito natin nilagyan ko to ng ginawa ko to ng album. Pinagbukod-bukod ko yung mga video ayon sa kategory niya. Halimbawa yung mga karaoke, isang folder yon, at saka itong mga Paul movie, isang folder din. Then ito, nakapansin mo meron tayong to Greg GPTV, no. Ito yung mga sa channel natin ng mga video. Ito naman yung mga landscape video, yung HD landscape, yung mga cinematic na video, no, ng mga landscape. Ito yung mga karaoke collection. Ito yung live concert, tapos movie. Kung manood ka ng mga pelikula, ito yon. Saka road trip music, halimbawa may nilagay din ako ng mga music na habang nagmamaniho. Ito yon. So subukan natin muna tong video na to. Ito ay galing sa ating channel, no, Greg GPTV. Pwede nyo mapanood dyan sa ating channel. So yan sa mga lugar na paborito kong puntahan. Sa probinsya lang namin yan. Sobrang ganda dyan. Ay, try naman natin mag-karaoke. Subukan itong Breaking My Heart. Saan natin yung volume? I-mute na lang natin. I-mute na lang natin para tayo ma-copyright. I-nix na natin. Halimbawa mag-nix ka, ito lang. Come on! Meron nga rin pala akong in-install nito na mga cinematic video, no? Mga landscape video na nakaka-relax talaga. High definition na video. Pero dinownload ko lang sa 1080p para naman di masyado mabigat at di mapuno agad yung ating USB. Ito live concert. Ito yung concert nila ni Sweet Note, no. Sweet Note, pera muna ng video mo. Saglit lang naman to. So ito yung channel nila, no, yung Sweet Note, ang galing nila kumanta. Kung gusto nyo mapanood ang kabuuan ng video na to, ay puntaan nyo na lang yung kanilang channel, Sweet Note. Tapos may in-install din ako dito na pang road trip, no, na mga video. Ito.
Ngayon, subukan naman natin yung ibang Carlo. Try naman natin yung iba. Ito, may agama dito, no? Subukan natin yung agama na, ano, car launcher. In-install ko ay trial pa lang siya, 29 days. Pwede nyo installan to ng pinaka pro. May bayad nga lang siya. Ayan, nilagay ko na rin yung Honda kasi Honda CR-V yung ano natin, sasakyan. Kaya nilagay ko rin ng Honda. Ito ay napapalitan ko. Anong sasakyan nyo, pwede itong palitan. Gagandahan nitong ano na to, car launcher na to, ay pwede, halimbawa kung gabi na, pwede mo tong i-dim, no? Ayan. Yan. Tapos pag araw, gusto mong mas maliwanag, yan. Tapos pag gabi, yan. Meron naman yan dito, no? Pwede naman yan dito bawasan. Kung gusto mo talagang madilim talaga siya, yan. Pwede siyang ganon. Mas malaki na ito kasi yung pinaka-stock niya na head unit, no? Kasi wala na yung dito sa gilid. At saka dito wala na yung mga bilog-bilog niya, yung pinaka-volume niya. Wala na. Yung analog. Kasi puro touchscreen na ito. Tapos kung napapansin nyo yung pinaka-volume niya, ito na lang. Alit na lang yan. Tapos meron din naman yan dito, ito. Nako-control pa rin ito. Kumbaga yung dating head unit, parang ganun pa rin yung control niya. Wala pa rin nawala. Itong gumagana pa rin itong next, yung channel niya, gumagana pa rin siyang yung mode, saka yung volume. Nako-control pa rin dito. Try natin. Pero bago yan natin i-try yung pinaka-application, tingnan mo natin yung pinaka-reverse niya, no? Kung nag-automatic pa siya. Reverse natin. Ayan, nagre-reverse. Kaya lang, malinaw na camera na yan. Sinubukan ko na yan. Yung doon ako sa labas, malinaw talaga siya. Kaya lang dito, kasi, ay ano, mapansin nyo, pader yung likod eh. So, nakatikit sa pader yung camera. Kaya wala ka tayong makikita na view. Pero malinaw yan. Mas malinaw kasi yung stock ko na camera. Tsaka itong mga guhit-guhit na to, pinaka-guide nyo yung mga line. Pwedeng tanggalin, pwede rin ilagay. Actually, nung kinabit to, pag subo ko, wala itong mga linya na to eh. Kaya hinanap ko, sabi ko, bakit yung sa nakita ko sa mga review ng ibang mga vlogger ay meron silang line, bakit yung sa akin wala? Yun pala, meron pala ito sa settings. Pwede mo siyang ilagay, pwede rin wala, pwede rin hindi. Yan. So, ibalik natin. Automatic siya pag reverse, automatic na yung nag-trigger yung pinaka-reverse camera niya. Dito tayo ngayon sa isang parking sa isang mall saan susubukan natin yung kanyang reverse camera kung gaano siya kalinaw sa isang covered parking area na medyo katamtaman lang yung liwanag. Atras na tayo.
halimbawa, gusto mong patayin tong monitor na to habang nakikinig ka ng radyo, pwedeng ganun. May radyo pa rin yan. Yan o. Tuloy-tuloy pa rin yung sounds niya. Tapos kung buhayin mo ulit, touch mo lang to. Yan. Meron na naman siya ulit. So, ganun kaganda yung ating Lenovo. No, hindi tayo sponsor, no? Ito ay sarili ko lang opinion. Dahil sa actual kong nakita sa unit na to. Ang downside nga pala sa Lenovo na to ay wala akong makitang logo ng sasakyan na pwede nating ipalit sa pinaka-boot start, no? Yung pag-start ng sasakyan, lalabas ng liwa. Ito kasi gusto kong mangyari sa pag-start ng sasakyan, kagaya ng stock ko na head unit, unang lalabas yung logo ng Honda. Ito wala eh. Ang lalabas ay Lenovo at saka yung Android. Yun ang lalabas na logo. Pero sabi nila, kaya na daw palitan. Siguro baka di ko lang masyado nabuting-ting pa talaga. At meron din ako napanood na video kasi wala talaga siyang naka-ready na pwede mong ipalit, no. Wala dito sa unit na to. Kung titingnan mo yung pinaka settings niya dito kasi yun sa car settings. Tapos ito system settings, factory settings. Ito pinaka-default niya pin, password. Ayan, itong pinaka-logo na to. Yan, marami siyang setting dito na pwede yung titingnan niya. Pero ang malaga sa akin kasi dito itong logo na to. Itong logo na to. Itong logo na to ay ayan, yan lang pwede natin ipalit. Wala yung Honda, Mitsubishi, Nissan. Isa din sa downside sa unit na to ay yung reverse camera niya ay hindi agad nagpa-plus sa screen natin, no? Yung pinaka-reverse camera niya. Pero hindi naman ganoon katagal, siguro mga 2 seconds lang. Kaya para sa akin okay na rin. So ayan, sana kahit paano ay nakakatulong yung video na to sa nagbabalak pa lang mag-upgrade ng kanilang head unit. Kung nagustuhan nyo ang video na to ay pwede makahingi ng isang like at paki-subscribe na rin. Sa sunod na mga buwan, magbibigay ako ng update tungkol sa unit na to. Maraming salamat sa ipanonood.